Ayun guys, hi guys, good afternoon again. Lagi tayong hapon gumagawa. Ayun guys, mayroon tayong client from Cebu. Cebu ka. From Cebu. And na-order niya sa Shopee store natin. So umabot yata ito ng 24,500. Umabot na ng 25,000 kasi sa shipping fee. Ayan. Ang build natin ngayon ay same pa din, 5600G. Walang pagbabago. Ibang ano lang, ibang components lang, ibang board. So ngayon ibang board, ibang board ang gamit natin. MSI ang gamit natin ngayon. At saka iba yung case na gamit natin ngayon. Mas mahal kasi yun eh. Yung board na gamit natin ngayon. Bagong labas ni Envision na Seaview Palace. Box type siya. Check natin mamaya, papakita ko guys. Tingnan natin kung maganda yung cable management ng case. Ayan. Ang ano natin, board. And yung nabili nating 5600G is tray type from supplier. So naka-mount na yung ano natin, yung tawag na ito, yung processor. Naka-mount na siya. And alam ko may kasama yun. May kasama siyang AMD stock fan. Ayan. Check natin mamaya yung laman ng box. Ang gamit nating SSD is 256G M.2. Hindi siya NVMe guys. Team Group. Magandang brand to guys. Tested. So far 3 taon na ako nag-online selling gamit to. Wala pang bumabalik sa akin. Good, very good. Backplate ng SATA cable. And matagal ko na rin gamit yung Team Group na tawag nito, mga RAMs. So far so good naman. Pero itong Team Elite na to, alam ko na sa pa lang to nadi-deploy ko. Mga 30 piraso. Pero so far wala pang balik. Pero matagal ng brand na to. Matagal na yung product na to. Hindi ko lang sure kung gaano kaganda. So far wala pa akong balik na ito. And yung PSU natin same pa din. Ovation 650 watts. So last client na subukan natin to 1660S na GPU. So ayan. And yung fans natin ay YGT guys. Ayan. Mura lang to guys. Nasa to. Ito mura lang to. Ito yung main niya nasa 560. Mga ganun. To 600 yung 3 piraso na ito. Tama ba? Mga 550 yung 3 piraso. Yung mahal lang dito yung single. Nasa 150 isa na ito. Yung single nya. Bali sa marketplace may makikita kayong 550 nito, 150 yung single. And eto naman may makikita kayo Team Elite. May makikita kayo sa marketplace na 16, 17 pinakamataas na ito 1615 sa marketplace. And eto naman Ovation, nagbabase lang ngayon. May makikita ka nito 1,950 to 2,000. Itong PSU na to. And ito kasama to ng yung motherboard at saka bundle naman natin. Processor. Itong So meron ka makikita nito sa marketplace na sa 13,500 to 14,000. Nag-range to sa ganun. 13,000 to 13,400. Kung magaling ka makipag-negotiate, baka may makuha ka pa ako 13,000 nito. Bundle na. Legit. Ito naman 256G nagmura na kasi ito Dati mahal ito Nasa 1.7 yung nito Ito makukuha mo to mga 1.4.
1.4 to 1.5 may makikita ka nito. 256G. Ayan guys, papakita ko mamaya yung ano, tawag dito, yung case. Yun yung bago sa atin, yung case at saka yung board lang. Tapos yung fans, yun yung bago sa product natin. Ayun, tara, unbox na natin. Tada! So far, ang ano talaga ngayon mabenta, 5600G talaga eh. Gawa nung nagbaba sila. Magkano na lang kasi yung diferensya nung 4600 at saka 5600G. Parang nasa 900 to 800 pesos na lang. Di magdagdag ka na ng ano. Tawag na ito. Mangutang ka na lang ng 600 to 800 pesos. Ayan guys. Yan yung ano natin, board. Ayan, kakabit na lang natin yung stock cooler. Ano ba maganda dito sa board na to? Wala tayong alam masyado sa technical sa board eh. Saka na natin i-discuss yung ganito. Pag-aralan natin yung kung paano tumatakbo yung mga piyesa nito. So far sa design, dun muna tayo sa design. Yung design okay naman. Brand na board. Kadalasan kong ginagamit is ASRock, ASUS. Ayan. Tara mag-opera na tayo guys. Check natin. Wala siyang ano guys. Pang ERGB. Walang header ng ERGB. Ito 12 volts to eh. RGB. So wala siyang pang ERGB. Ayan guys. Buksan na natin. Mas gusto ko yung isa eh. Stealth yata ito eh. Yung isa yung mas makapal. Yung heatsink. Ito manipis eh. Maliit lang yung ano. Sa tray type kasi hindi ka pwede mamili minsan ng ano eh. Kung ano lang talaga stock nila yun yung ibibigay nila eh. So ngayon ayoko kasi gumamit nung mga clip type. Lalo na pagka long distance na ano. Na tawag nito. Long distance na takbo. Kasi magkabilaan lang yun eh. Minsan naaalog-alog eh. Sa EMD pa naman yung ano, yung processor minsan pagka naalog-alog, natatanggal yan dito sa socket eh. Pag natanggal yun, matik yan, walang power. So ang ginagawa ko, hindi na ako nagde-deploy ng mga clip type. Yung may ano dito mo sinasabit. Ayoko na mag-deploy pagka malayo. So ang dinideploy ko is mga ganito. Yung 4 yung screw, kahit maalog-alog yan, 4 screw yan eh. Kaya, kahit pa paano medyo ano naman safe. Ayan.
higpitan na natin guys. Again, i-remind ko sa inyo yung mga box, itabi nyo lang. Kailangan nyo yan sa warranty. Huwag na itatapon. Parang cellphone yan. Kailangan din sa warranty. Yan. Hindi ko alam mo pa paano ano ito eh. Ang ginagawa ko, sinisip ko lang ito eh. Ayan guys, sakto mahaba ko kuko. Ayan na natin. Ayan, okay na siya. Ito maganda tingnan to sa ano eh, dun sa Asus, kasi gold din yung ano, mga heatsink pa niya. Kaya minamatch ko yun eh. Pagka sa ano naman, sa tawag nito, sa ASRock, ang minamatch ko dun ay yung T-Crate silver, kasi yung ano nun, yung heatsink mas maganda siya tingnan. Ayan. Lagi kong ginagamit dito is yung slot 2 at saka ano, 4. Hindi ko lang kung bakit. Pag-aralan natin yan next time. Explain natin kung paano. Oo. Mukhang mali yung lagay ko. Sorry guys. Minsan kasi tinitingnan ko to eh. Hindi na ako tumitingin eh. Baliktad yung lagay nung ano. Nung tag nito. Serial number eh. Lagi nandun sa ano, dulo. Ibang brand pala yun. Sa EITC pala yun, yung ano, nasa kabila yung serial number sticker. Ayan. Baka malinis naman siya tingnan guys. Ang gusto ko lang naman dito, malinis tingnan eh. Ayan. Ito yung ano natin. M.2. Isa lang siya. Wala siyang ano. Pangalawa. Ayun. Nakita na natin yung ano. Isa lang yung slot niya. Yung kadalasan na tawag na ito. Sa ibang board, dalawa yung M.2 slot. Tabi na natin. So, isa lang yung ano niya, slot ng M.2. Ayan. Tusok mo lang. Noong mga nakarang araw, nakaano tayo eh. Puro ano yung gamit natin eh. 2.5 na SSD. So ngayon M.2 naman yung gamit natin. Ayan, tapos na. Tapos na yung build ng kabit ng processor, memory and SSD. So check na natin yung
case natin. So ayan guys. Kung naghahanap kayo ng mas murang deal, visit nyo lang yung natin, yung page, para magkaalaman tayo. Ayan guys. Ayan guys. Yan yung case natin na gagamitin. Kulay puti. Seaview Palace. Ayan guys. Ayan. Yun yung harap niya. Yung likod. Yung pitan niya. Yan guys. Yung case na yan ay may kasya yung 6 na fans. Pwede ka maglagay sa taas ng 360 mm na liquid cooler. Kasya dun sa taas. 120 sa sa rear, and sa naman sa gilid pwedeng 240 mm na liquid cooler. Ayan guys, yung side panel glass, pati yung harap glass din. Ayan guys, yung loob. Yung size nito guys is M80X lang, hindi siya pwedeng tawag dito ATX. M80X board lang. Ako pwede ka pa maglagay ng dito sa ng fans kung meron ka pa. So ang naka-coat lang natin sa project na to ay lang 6 na fans. So yun muna yung pagkakasya natin dito. And guys, yung likod. So hindi pa ako nakapag-build ng gantong case. So titingnan natin kung ano yung tawag nito mangyayari. Ayan, dumako naman tayo dito sa panel niya. Ayan yung panel niya. May screen sa sa taas. Ayan. Dito lang ako naguguluhan kung para saan to Sabitan ba ng SSD, HDD. Pero alam ko dito sa power supply to Ito. Ayan, check na lang natin mamaya kung saan tayo dadalhin. Ayan guys, tinanggal ko na. Ito yata yung lagayan ng SSD. Yung tatlo dito. Kasya yung hard drive dito sa sa bay na to. Baka dito nilalagay yung hard drive sa loob. Pero bago mo ilagay yung hard drive, kailangan mo muna i-mount yung SSD mo. Hindi mo kasi may screw yun pag nandito na yung hard drive. Sakto dito yung yung HDD. Ayan, sakto siya. So kung ayaano mo naman dito sa kabila, is kailangan mo muna i-screw yung tag nito, yung SSD mo. Sa ngayon wala tayong HDD na kasama sa client natin, at saka wala tayong SSD. Ang gamit natin ay M.2. So hindi natin kailangan to. So wala rin kwenta. Pero baka mag-add siya ng HDD, pwede yan. Ayan, nakaganyan. Dito naman yung mga SSD nya sa labas. Ayan guys. Dinemo lang natin. So ayan, yung front panel niya ay glass din. So wala siyang tanggalan. Hindi natin matatanggal to guys. Para naka-fix yata to, hindi katulad ng ibang. Tama, naka-fix nga. Ayan. Dito natin palulusutin yung mga cable. So guys, check natin kung anong mangyayari dito. Ayan, na natin yung case natin. So salpak muna natin yung board natin kung anong itsura.
Ngayon lang ako nakapag-assemble ng ganito. Ng gantong case. Pero madali lang naman pag-aralan to. Ayan. Yan. Ito, iangat nyo ng konti itong mga grounds na to. Isa pumapasok yan sa port. Check natin kung kompleto na. 1, 2, 3. Ito, kailangan natin to. Tama. Ang wala tayo yung dito. So, mag-add pa tayo ng stand-up comedian. Ayan. Mukhang may extra screw para dun sa dito sa mount na to. Pero baka tumama sa sa board eh. Wag na. Kaya na i-hold nung nung 4 na screw dun. Ayan guys. Sampakan natin ito. Medyo masikip. Ang hirap. Malaki. Hindi kasya. Dali lang yan guys. Diba? Hindi pumasok. Ayan. Ayaw mo sa dahan-dahan na. Ayan. Pasok na natin yung board. Ipasok na yan. Ayan. Pasok na natin. Dahan-dahan lang. Mukhang baliktad yata. Ano yung tama naman? Wala ko baliktad. Ayan. Atong mga to pumapasok minsan sa port. Kaya titingnan nyo. Ayan. Naipasok na natin. I-screw na natin yan guys. Ayan na muna natin. Ilapat. Again, dahan-dahan kayo pag mag-i-screw kayo. Minsan kasi dumudulas yung screw. Screwdriver. Minsan napupunta dun sa sa board eh. Pag nadulas. Kaya dahan-dahan lang. Kita ba? Kita naman siguro. So first time natin mag-build ng gantong case. Gamit ng gantong case. Inaantay ko magkaroon ng client na magpapagawa ng high-end man lang kahit mid lang Gusto ko i-try yung kahit 12 gen ng ng Intel Mukhang maganda yung reviews Kahit i3 lang Tapos parisan ng 1650 or 3050. Kaso wala tayong client Magandang content sana yun. Sana may magpagawa.
Ayan guys, na ano na natin, naisalpak na natin. So baka dito sa ilalim natin padaanin yung sa front panel. Hindi pa natin sure kung paano gagalawin 'to eh. Paano iikutin yung mga wirings. Ay yung mga wirings pare-parehas lang pala, sorry. Yung cable management kung paano gawin. So ayan, natapos na natin, na-screw na natin. Ngayon ikakabit na natin yung mga fans. Dito 120, tatlong 120, 360 pwede, sa taas din pwede. Pwedeng mataas yung clearance guys. Titingnan nyo. Saktong-sakto yung EIO dito. Liquid cooler. 120, tapos sakto to. Yung haba nito alam ko sakto yung yung tri-fan 370 yata. 370 mm. Dito naman 20 mm na fans, sakto. Ayan guys. Pero susubukan lang natin dito mga normal fans lang. Tag nito. Itong mga 120 mm na ganito. So far budget build pa din naman 'to eh. Hindi pa high end 'tong mga 'to. Kung gusto nyo guys ng gantong build or gantong case na PM lang kayo sa page. Bigyan ko kayo ng discount. Lalo na pag build. Ililink ko sa baba yung yung link ng page natin para doon kayo mag-order. Bypass na natin si Shopee.
guys, natapos na yung ano natin. So eto, kung maglalagay kayo ng HDD sa loob lang, dito ilabas nung ano, nung wires. Tapos yung ano naman, yung SSD, pwede nyo na lang siguro i-adhesive. Dikit nyo na lang para hindi na kayo magtanggal. Kung HDD, kailangan nyo talaga tanggalin to. Kung SSD naman, bili na lang kayo ng adhesive. Dikit nyo na lang. Kaysa magtatanggal pa kayo nun. Sobrang matrabaho pag magtanggal kayo nun. Nakafix na kasi yung mga wire na to eh. So marami kang tatanggalin dito pagka nagkabit ka ng SSD. So advice ko na lang is kahit ano na lang tawag nito, yung adhesive, pwedeng pwede. Ito naka-adhesive lang to eh. So ayan. Ayan yung gilid niya. Ayan. Testing na lang natin. Ito yung harap. Likod. Guys. Ayan. Yung dito lang bantay magulo. Malalaki kasi yung wire na ito eh. Hindi natin maano. Saan natin ibubuhol. Pwede na natin ilagay dito pero yung HDD nga dito nga ilalagay. Ito yung sa power ng neto. Ayan guys, testing na lang natin.